Sa tahimik na paghugong ng mga makina sa ospital, nagmistulang libingan ang madilim na silid. Doon nakahiga si Mr. Howard, 56 na taong gulang, isang milyonaryo. Ang bigat ng mga taon ay tila nakatagan sa kanya. Napakaraming tao ang naiinggit sa buhay na kanyang nabuhay. Kayamanan, matagumpay na negosyo, at respeto ng mga makapangyarihang tao. Ngunit sa sandaling ito, wala na sa mga iyon ang mahalaga. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumiliit at araw-araw ay humihina ang kanyang lakas. Ang dating malakas at matagumpay na negosyante ay naging isang mahinang anino lamang ng kanyang dating sarili. Nakatitig siya sa kisame. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Mas mabilis pala ang pagkasira ng kanyang kalusugan kaysa sa kanyang inaasahan, at nagkaroon siya ng mas maraming oras kaysa sa gusto niya para pag-isipan ang mga desisyong ginawa niya. Ang kayamanan na kanyang pinaghirapan ay wala nang halaga ngayon habang nakahiga siya roon, lubos na nag-iisa. Wala siyang pamilya na maaaring dumalaw sa kanya. Walang mga anak na hahawak sa kanyang kamay. Dekada na ang nakalipas mula noong huli niyang makita ang kanyang anak na babae. Iniwan niya ito noong sanggol pa lamang. Ang kanyang mga desisyon ay pinamumunuan ng ambisyon, at ang presyo ng kanyang binayaran ay ang kalungkutan. Ang pagsisisi ay mabigat na nakabitin sa hangin. Sinasakal siya tulad ng sakit na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Ang malinis na amoy ng ospital ay nahalo sa mahinang amoy ng antiseptiko na nagpapaalala sa kanya na unti-unting lumipas ang oras. Ang alam niyang hindi na siya magtatagal, at ang idea na umalis sa mundong ito nang hindi naayos ang nakaraan ay nagpapahirap sa kanya. Malumanay na bumukas ang pinto. Binabasag ang mabigat na katahimikan. Isang dalaga, 26 na taong gulang na nakasuot ng puting uniforme ang pumasok sa silid. Ang kanyang muka ay malambot at mabait. Bahagyang iniharap ni Mr. Howard ang kanyang ulo para masilayan siya. Ang pagkamausisa ay kumikislap sa kanyang pagod ng mga mata. "Magandang umaga, Mr. Howard." Bati niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit profesional. "Ako po si Rachel, ang iyong nurse para sa araw na ito." May isang bagay sa kanyang boses, isang init na nag-udyok ng isang malayong alaala. Ngunit hindi mawari ni Mr. Howard kung saan ito nagmula. Tumuloy siyang tumango ng mahina. Ang kanyang mga isip ay nalilito dahil sa pagod habang inaayos ni Rachel ang IV line at sinusuri ang kanyang mga vital signs. Kinamusta siya nito. Nagkakwentuhan ng magaan tungkol sa araw. Hindi alam ang kaguluhan sa loob ng kanyang pasyente. Para kay Rachel, isa lamang siya sa mga lalaking malapit nang matapos ang kanilang buhay. Isang mayamang pasyente sa pribadong ward na malamang ay walang bisitang pamilya. Nakakita na siya ng maraming tulad niya, ngunit may isang bagay na kumikilos kay Mr. Howard habang siya ay kumikilos sa silid. Mayroong kakaibang pamilyaridad sa kanyang asal at kilos. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may koneksyon sila, kahit na wala siyang idea kung ano iyon. Ang pagod niyang isipin ay itinaboy lang ito bilang mga kaisipan ng isang matandang nahaharap sa hindi maiiwasang katotohanan. Gayunpaman, nang maglaon ng araw na iyon, habang nag-aayos siya ng mga lumang papel at dokumentong itinago niya, natagpuan ni Mr. Howard ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang puso. Isang liham na matagal nang nalimutan mula sa mga nakaraang taon. Isang liham mula sa kanyang dating asawa na naglalarawan ng buhay ng anak na babae na iniwan niya. Sinuri ng kanyang mga mata ang pangalan sa pahina. Rachel. Ibinagsak niya ang liham sa kanyang kandungan. Ang hindi makapaniwalang damdamin ay bumuhos sa kanya. Maaari bang siya na nga iyon? Ang nurse na nag-aalaga sa kanya ay maaaring ang kanyang anak na babae? Wala siyang lakas ng loob na hanapin ang katotohanan. Umupo si Mr. Howard sa katahimikan. Ang kanyang isipan ay nag-uumapaw sa mga saloobin. Ang pagkabigla sa natuklasan ay patuloy na umuugong sa kanya.
Si Rachel, ang kanyang nurse, ay ang kanyang anak na babae. Nagdaan ang mga dekada habang iniiwasan niya ang mga pag-iisip tungkol sa kanya. Naniniwalang ang pag-abandona sa kanya ay kailangan para sa kanyang tagumpay. Ngayon, tila ang tadhana ay nagdala sa kanyang buhay sa pinakahuling bahagi nito. Tumingin siya sa mga legal na dokumento na nakalatag sa kanyang kandungan. Ang kanyang will ay maayos na inihanda na naglalarawan ng kanyang desisyon na ipamana ang buong kayamanan sa isang malaking charity organization. Palagi itong tila tamang desisyon, isang paraan upang makapag-iwan ng pamana na makatutulong sa iba. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. Maaari ba niya talagang ipagpatuloy ito na alam na ang kanyang sariling anak ay narito? Walang kaalaman sa kanilang koneksyon? Naramdaman niyang naiipit siya sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Kung sasabihin niya kay Rachel ang katotohanan, maaaring masira ang mahina nilang ugnayan na nabuo, kahit na ito ay nakabatay sa mga kasinungalingan. Ngunit kung wala siyang sasabihin, hindi niya kailanman malalaman ang katotohanan at dadalhin niya ang kanyang mga pagsisisi hanggang sa kanyang libingan. Ang pressure na kumilos ay mabigat sa kanya, ngunit tumanggi ang kanyang katawan na makialam. Patuloy na humihina ang kanyang kalusugan at sa bawat araw, naririnig niya ang tunog ng orasan na lumalakas. Ang kanyang will na dati ay tila napakasimple, ngayon ay naging malupit na paalala ng mga oras na kanyang nasayang. Sa mga sumunod na araw, mas maraming oras ang ginugol ni Rachel kasama si Mr. Howard. Wala siyang idea kung bakit, ngunit mayroong isang bagay sa kanya na humahatak sa kanya. Siya ay naiiba sa kanyang ibang mga pasyente. At kahit nabihira siyang magsalita tungkol sa kanyang buhay, ramdam ni Rachel ang kanyang pag-iisa. Sa mga tahimik na sandali, umuupo siya sa tabi niya, nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa kanyang sariling buhay, tungkol sa kanyang pagkabata at sa kanyang paglalakbay tungo sa pagiging nurse. Habang siya ay nagsasalita, nakikinig si Mr. Howard ng mabuti, nakatuon sa bawat salita. Ang bawat kwento na ibinabahagi ni Rachel ay lalong nagpapabigat sa kanyang konsensya. Pinapaalala sa kanya ang mga taong-taon na niyang nawala, ang paraan ng kanyang pagbanggit sa kanyang ina at ang mga pagsubok na kanilang dinanas ay tila tumama sa kanya ng malalim. Hindi siya nandyan para sa alinman sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanyang panloob na kaguluhan, mayroong isang bagay na nakakapagbigay ng ginhawa sa kanilang unti-unting pagbuo ng koneksyon. Parang nararamdaman ni Rachel na kailangan ni Mr. Howard ng kasama at inunlock niya ang kanyang kabaitan ng walang pag-aalinlangan. Isang mapait na paalala ito ng ugnayang maaari sana nilang binuo, ngunit ang lihim na hawak niya ay nagbabanta na sirain ang lahat. Sa bawat araw na lumipas, lalong nahihirapan si Mr. Howard. Ang ugnayang ibinabahagi nila ni Rachel ay naging higit pa sa simpleng relasyon ng nurse at pasyente. Ito ay naging mas malalim. Bagamat wala pang kaalaman si Rachel kung sino talaga siya, alam ni Mr. Howard na papalapit na ang oras upang gumawa ng desisyon. Nakahiga si Mr. Howard sa kanyang kama, gising at nag-iisip. Ang kanyang isipan ay isang bagyo ng mga salungat na pag-iisip. Ang bawat hininga ay tila mas mabigat, hindi lamang dahil sa bigat ng kanyang humihinang katawan, kundi dahil sa di makayanang pasanin ng lihim na kanyang dala. Ang nurse na pumapasok araw-araw upang suriin ang kanyang mga vital signs at aliwin siya sa mga sandaling masakit ay ang kanyang sariling anak na babae. Isang katotohanan na halos hindi niya matanggap, lalo na ang idea na paalam ito. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ni Rachel ay naging isang mapait na ginhawa. Mas madalas na siyang nakikipag-usap sa kanya, marahil ay nararamdaman ang kanyang lumalalang kahinaan. Ang kanyang mga kwento ay puno ng buhay, puno ng init na matagal na niyang nakalimutan. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap noong bata pa siya, ang pagnanais na makatulong sa mga tao. Ikinuwento ni Rachel ang mga pagsubok na dinanas ng kanyang ina sa pagpapalaki sa kanya ng mag-isa, kung paano sila kapos sa buhay at kung paano siya palaging nagtataka tungkol sa kanyang amang hindi niya nakilala. Ang bawat salita ay tila isang pangil sa puso ni Mr. Howard. Pinili niya ang kayamanan sa halip na pamilya, ambisyon sa halip na pag-ibig. Ngayon,
Habang nakikinig siya kay Rachel, naisip niya ang tunay na halaga ng mga desisyong iyon. Ngunit ano ang magagawa niya ngayon? Sasabihin ba niya ang katotohanan at panganibin ang pagwasak sa mundo ni Rachel? O mananatiling tahimik upang protektahan siya mula sa sakit ng pag-alam na ang lalaking nag-abandona sa kanya ay nakahiga mismo sa harap niya? Ang kanyang kalusugan ay mabilis na bumabagsak at alam niyang hindi siya magtatagal. Ngunit sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig upang umamin, nahadlangan siya ng mga salita. Paano niya pagkatapos ng lahat ng mga taong ito aasahan ng kapatawaran? Ang takot na ma-reject at mawala ang natitirang koneksyon na mayroon siya ay nagparalisa sa kanya. Regular na bumibisita si Dr. Bennett na alam ang panloob na laban ni Mr. Howard, ngunit iginagalang ang kanyang katahimikan. Kilala na ng doktor si Mr. Howard sa loob ng maraming taon. Nasaksihan ang kanyang pag-angat sa kayamanan at ang kanyang pagbagsak sa pag-iisa. Si Dr. Bennett ang tanging tao na tunay na nakakaunawa sa lalim ng mga pagsisisi ni Mr. Howard. Dapat mo siyang sabihan, sabi ni Dr. Bennett nang tahimik isang hapon habang sila ay nag-iisa sa silid. Karapat-dapat niyang malaman. Ngunit, sagot ni Mr. Howard habang bahagyang iniikot ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay halos bulong na lamang. Paano kung kamuhian niya ako pagkatapos ng lahat? Hindi agad tumugon si Dr. Bennett. Alam niya ang panganib. Ngunit alam din niyang may mga katotohanan, gaano man ito kasakit, na kailangang ipahayag. Hindi mo malalaman, maliban kung susubukan mo. Nakatayo ang liham sa mesa. Ang mga gilid nito ay worn out mula sa paulit-ulit na pagkatupi at pag-unfold. Isinulat ito ni Mr. Howard sa isang sandali ng desperasyon. Ibinuhos ang katotohanan na matagal na niyang itinago. Ang liham ay simple, ngunit naglalaman ito ng bigat ng isang buhay na puno ng pagsisisi. Dito, inilahad niya kay Rachel ang lahat tungkol sa kanyang desisyon na iwan sila ng kanyang ina, ang mga taon na ginugol niya na sinusubukang kalimutan at ang guilty na kumain sa kanya mula doon. Nilayon niyang ibigay ito sa kanya ng personal, ngunit sa bawat pagpasok ni Rachel sa silid, nawawalan siya ng lakas ng loob. Paano niya maaaring tingnan ang kanyang mga mata at aminin ang kanyang nagawa? Kaya't ang liham ay nanatiling nakapatong sa mesa, hindi nabuksan. Naghihintay sa tamang sandali kung kailan hindi na niya maiiwasan ang hindi maiiwasan. Dumating ang sandaling iyon, isang gabi, nang pumasok si Rachel sa silid pagkatapos ng mahabang araw. Si Mr. Howard, masyadong mahina upang makapagsalita, ay umusog patungo sa liham. Tumingin si Rachel sa kanya ng may pagkamausisa. Ang kanyang noo ay naguluhan. At pagkatapos ay napansin ang papel na nakalatag sa tabi niya. Sa may pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang pamilyar na sulat kamay. Sa simula, hindi niya maintindihan. Ang mga salita ay masyadong mabigat, masyadong hindi kapani-paniwala. Ngunit habang siya ay nagpatuloy sa pagbabasa, ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang alon. Ang ama na hindi niya kailanman nakilala, ang lalaking matagal na niyang isinuko, ay nakahiga mismo sa harap niya. Ang pagkaalam na ito ay nagpasalubong sa kanyang mga binti at siya'y napaupo. Nakatitig sa liham sa pagkagulat. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok habang ang mga emosyon ay bumuhos sa kanya. Pagkalito, galit at pagtataksil at kalungkutan. Sabay-sabay. Paano ito naging totoo? Paano ang lalaking inalagaan niya, ang pasyenteng kanyang pinahalagahan ay ang kanyang ama? Nagkaroon siya ng malaking pagmamahal kay Mr. Howard, ang ama na nagabandona sa kanya ng walang salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang liham. Hindi makaproseso ang bigat ng kanyang natutunan. Tumingin si Rachel kay Mr. Howard. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kanyang buka, naghahanap ng mga sagot. Nakatingin si Mr. Howard sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagsisisi at takot. Mabilis na namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilin ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang dapat maramdaman. Sa buong buhay niya, pinapangarap niyang matagpuan ang kanyang ama, ngunit eto, masyadong mabigat.
Nang walang salita, tumayo siya at umalis sa silid. Ang liham ay nakadikit pa rin sa kanyang kamay. Hindi alam ni Rachel kung saan pupunta. Ang bigat ng liham ay tila napakabigat habang hawak niya ito sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan habang siya ay naglalakad ng walang direksyon. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga tanong. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Parang ang kanyang mga binti ay maaaring bumigay anumang sandali. Pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga. Ang emosyon ay umiikot sa loob niya na parang isang bagyo na handang sumabog. Paano ito nangyari? Paanong ang lalaking kanyang inalagaan, ang pasyenteng kanyang pinapahalagahan ng labis, ay ang kanyang ama, ang mismong lalaking nagabandona sa kanya. Si Rachel ay naglaan ang buong buhay niya sa pagsisikap na makipagkasundo sa kawalan ng isang ama. Ngunit narito siya ngayon, nakahiga sa isang mahina at may sakit na tao sa isang kama ng ospital. Masyadong huli na upang baguhin ang anumang bagay. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang malaking bintana na nakatingin sa syudad. Ang tanawin ng mga ilaw ng lungsod sa ibaba sana ay dapat na nakakaaliw. Ngunit sa halip, lalo lamang itong nagparamdam sa kanya ng pag-iisa. Nararamdaman niya ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Sa buong buhay niya, inisip niya kung ano ang magiging kapakiramdam na makilala ang kanyang ama. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang kapatawaran ay tila parehong imposibleng gawin at kinakailangan. Tumingin siya sa liham muli. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mga salita. Ang pag-amin ay raw, hindi pino, at puno ng pagsisisi. Maliwanag na si Mr. Howard ay nabuhay na may dalang pagsisisi sa loob ng maraming dekada. Ngunit, hindi ito nakapagpahupa sa sakit sa kanyang dibdib. Paano niya nagawang umalis? Paano niya nagawang lumakad palayo at hindi kailanman lumingon? Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinutupi niya ang liham at inilagay ito sa kanyang bulsa. Kailangan niya ng oras, kailangan niya ng espasyo. Ngunit hindi sa lahat. Kailangan niya ng mga sagot. Wala nang pag-iwas ito. Kailangan niyang harapin siya. Kailangan niyang marinig ang paliwanag na matagal nang tinakasan ni Mr. Howard sa loob ng maraming taon. Sa isang mabigat na puso, naglakad si Rachel pabalik sa silid ni Mr. Howard. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at may pag-iingat. Nang siya ay makarating sa pinto, huminto siya. Ang kanyang kamay ay nakababad sa hawakan. Kaya pa ba niyang harapin siya? Kaya ba niyang makinig sa kung ano ang kanyang sasabihin? Hindi niya sigurado, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok. Si Mr. Howard ay nakapikit. Ang kanyang dibdib ay umaakyat at bumababa sa mababaw na paghinga. Sa isang sandali, nag-atubili si Rachel. Nag-iisip kung mas mabuti bang maghintay o ipaglaban ang hindi maiiwasang salungatan. Ngunit biglang bubukas ang mga mata ni Mr. Howard at nagtagpo ang kanilang mga titig. Maliwanag ang pagsisisi sa kanyang ekspresyon. Hindi na niya kailangang itanong kung nabasa na ba niya ang liham. Ang sagot ay nakasulat na sa kanyang muka. Sa isang mahabang sandali, walang isa man sa kanila ang nagsalita. Ang katahimikan ay naging makapal, puno ng mga hindi nasabing salita at mga taon ng hindi nalutas na sakit. Sa wakas, si Rachel ang unang bumali sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi mo sinubukan? Ang lalamunan ni Mr. Howard ay humigpit. Ang kanyang boses ay halos bulong na lamang. Ako ay isang duwag. Nahulog ang hininga ni Rachel sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya. Ngunit ito ang katotohanan. Nakita niya ito sa mga mata ni Mr. Howard, ang pagsisisi na matagal nang naipon. Wala siyang mga dahilan, wala siyang mga justifikasyon, tanging ang mga pagsisisi. Akala ko, nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay mahina. Akala ko, ay ginagawa ko ang pinakamahusay. Hindi ako karapat-dapat na nandyan sa buhay mo. Hindi pagkatapos ng ginawa ko. At sa oras na napagtanto ko kung gaano ko kasala, huli na ang lahat. Sumakit ang puso ni Rachel. Ang galit,
na pinanatili niya sa loob ng mahabang panahon ay ngayon ay nahalo na sa kalungkutan. Alam mo ba kung gaano kita kailangan? Ang kanyang boses ay napapaos at sa wakas ang mga luha ay bumuhos. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na lumaki ng walang ama? Nagtataka kung bakit hindi ka nandyan. Tumingin si Mr. Howard palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Alam ko, bulong niya. Alam kong nabigo kita. At hindi ko na mababago iyon. Ang hangin sa silid ay naging mabigat. Puno ng mga emosyon na matagal nang itinago. Tumayo si Rachel sa tabi ng kama ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay napunit sa pagitan ng pangailangan para sa pagtatapos at ang sakit ng pag-alam na wala nang magbabago sa nakaraan. Ang mukha ni Mr. Howard ay namumutla. Ang kanyang katawan ay mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw habang nakatingin siya kay Rachel. Hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran. Sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay namamaos dahil sa pagsisikap. Hindi ako karapat-dapat dito. Pinunasan ni Rachel ang kanyang mga luha. Nagpupumilit na makahanap ng boses. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin ka. Pag-amin niya, ang mga salitang ito ay parang isang paglaya pagkatapos ng mga taon ng katahimikan. Pero hindi ko rin alam kung kaya kong lumayo sa ganito. Lumagay ang ekspresyon ni Mr. Howard. Ang kanyang pagsisisi ay naroroon pa rin. Ngunit nahalo na sa isang matinding pasasalamat na narito siya. Ayaw kong mamatay. Nadala-dala ang bigat nito sa aking budhi. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nag-crack. Kailangan kong malaman mo ang katotohanan kahit nahuli na. Humigpit ang dibdib ni Rachel sa kanyang mga salita. Alam niyang malapit nang matapos ang oras. Ang bawat sandali na natitira sa kanila ay unti-unting nawawala. At hindi niya alam kung magiging handa ba siya magpaalam. Ngunit alam din niyang sinusubukan ng kanyang ama sa kabila ng lahat na itama ang kanyang pagkakamali sa tanging paraan na alam niya. Maraming taon akong nag-iisip kung ano ang magiging pakiramdam na makita ka. Sabi ni Rachel ng mahina. Naupo sa tabi ng kanyang kama. Naisip ko ang lahat ng uri ng sitwasyon. Naisip kong magagalit ako na hindi ko nagugustuhin makipag-usap sa iyo. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay humina habang nagpupumilit siyang makahanap ng tamang mga salita. Paano niya may papaliwanag ang bagyo ng mga emosyon na nagwawasak sa kanya? Ang galit, ang kalungkutan, ang matinding pakiramdam na pagkawala at gayon paman ang maliit na kislap ng pag-asa na marahil makakahanap sila ng isang uri ng kapayapaan. Bago ang lahat, gusto ko lang sana na mahalin mo ko. Bulong ni Rachel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Umabot si Mr. Howard gamit ang nanginginig na kamay at hinawakan ng kanya. Mahina ang kanyang pagkakahawak, ngunit ang kilos na iyon ay naglalaman ng isang buhay na puno ng damdamin. Palagi kitang minahal, sabi niya, habang ang mga luha ay bumuhos ng malaya. Dahil sa aking mga pagkabulag, hindi ko ito napakita. Bumigay ang puso ni Rachel habang tinitingnan ng lalaking nagdulot sa kanya ng napakaraming sakit. Ngunit siya pa rin ang kanyang ama. Hindi siya sigurado kung posible ang kapatawaran, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi ito tungkol sa kapatawaran kundi sa pag-unawa. Pag-unawa sa mga desisyon na kanyang ginawa, sa mga pagsisising daladala niya, at sa pag-ibig na palaging naroon kahit nakatago sa likod ng mga pagkakamali. Nagpunta sila sa katahimikan, hawak ang mga kamay habang unti-unting naglalaho ang bigat ng nakaraan. Ang paghinga ni Mr. Howard ay naging mas mabigat at alam ni Rachel na malapit na ang katapusan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi ito perpekto at hindi ito madali, ngunit sapat ito. Habang lumalalim ang gabi, ang mga paghinga ng Mr. Howard ay naging mas mababaw at nanatili si Rachel sa kanyang tabi. Tumangging iwanan siya sa kanyang mga huling sandali. Walang malaking talumpati, walang dramatikong pamamaalam. Tanging ang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak na babae. Pareho silang nagkakasundo sa buhay na kanilang pinagdaraanan.
Nang dumating ang panahon, si Mr. Howard ay namatay ng mapayapa. Ang kanyang kamay ay nasa kamay ni Rachel. Naupo siya sa tabi niya ng mahabang panahon. Ang bigat ng sandaling iyon ay unti-unting bumaba sa kanya. Wala nang mga salita ang kailangang sabihin. Wala nang mga sikreto na dapat tuklasin. Ang katotohanan ay naipahayag na. At ngayon, ang tanging natitira ay ang katahimikan. Nanatili si Rachel sa kanyang tabi hanggang sa ang liwanag ng umaga ay nagmistulang pumasok sa bintana. Nagbigay ng malambot na liwanag sa silid. Ito ang katapusan ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Isang kabanata kung saan dadalhin niya ang alaala ng kanyang ama, hindi sa galit, kundi sa pag-unawa na ang buhay sa lahat ng mga imperfeksyon nito ay maaari pa ring mag-alok ng mga sandali ng pagpapagaling. Ang mga araw na sumunod sa pagkamatay ni Mr. Howard ay naging malabo para kay Rachel. Nandoon siya sa tabi ng kanyang ama hanggang sa huli. Ngunit ngayon, ang bigat ng lahat ng kanilang ibinahagi, ang katotohanan, ang sakit, ang pagsisisi, ay bumuhos sa kanya na may pwersang hindi niya inaasahan. Ang silid ng ospital na dating puno ng tahimik na pag-uusap at ang patuloy na ritmo ng mga medikal na makina ay ngayoy tahimik na. Ang kama kung saan nakahiga ang kanyang ama ay walang laman. Ang tanging paalala ng kanyang presensya ay isang pulumpon ng nalantang bulaklak na naiwan sa tabi ng bintana. Si Rachel ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain sa trabaho, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang ama na kanyang pinapangarap na makilala sa buong buhay niya, ang lalaking nagdulot sa kanya ng labis na sakit at sa kabila nito ay nag-iwan sa kanya ng isang hindi inaasahang pakiramdam ng pagtatapos. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat maramdaman. May mga sandali na muling bumabalik ang galit, mga pagkakataon na nais niyang sumigaw sa universo dahil pinayagan siyang matagpuan siya. Tanging upang mawala muli siya sa napakaikling panahon, ngunit ang mga sandaling iyon ay maikli lamang, napapawi ng isang mas tahimik at mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang mga sumunod na araw, si Rachel ay bumalik sa liham. Binasa niya ito ng paulit-ulit, sinisip-sip ang bawat salita. Sinusubukang unawain ang lalaking ama na mayroon siya. Mahirap itong pagtugmain. Ang mga laala ng sakit at katotohanang siya ay nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon na makilala siya, kahit na sa maikling panahon. Ang mayamang matagumpay na negosyante at ang may mga kapintasan. Puno ng pagsisisi na lalaking inalagaan niya sa kanyang mga huling araw. Ngunit sa huli, napagtanto ni Rachel na siya ay parehong tao. Siya ay nagkamali, malubhang pagkakamali. Ngunit sinubukan niyang ituwid ang mga bagay sa kanyang sariling paraan bago pa mahuli ang lahat. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang mesa sa kusina na may hawak na liham, nakaramdam si Rachel ng pagbabago sa kanyang loob. Ang labis na kalungkutan na sumunod sa kanya mula nang pumalaw ang kanyang ama ay nagsimulang maglaho. Pinalitan ng tahimik na determinasyon. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi ang perpektong pagkakasundo na kanyang pinapangarap. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pag-unawa. Maingat niyang tinupi ang liham at inilagay ito sa isang drawer. Alam na mananatili itong bahagi ng kanyang kwento. Ngunit hindi na ito ang nagdidikta sa kanyang buhay. Panahon na upang magpatuloy, hindi sa galit o pagsisisi, kundi sa kaalaman na nagawa niya ang lahat upang makamit ang kapayapaan sa nakaraan. Lumipas ang ilang linggo bago bumalik si Rachel sa sementeryo. Isang malamig at malinaw na araw iyon, ang klase ng araw na nagpapaalala sa kanya ng mga lakad na ginagawa niya kasama ang kanyang ina noong siya ay bata pa. Habang papalapit siya sa puntod ng kanyang ama, nakaramdam siya ng kakaibang halo ng mga emosyon. Kalungkutan, oo, ngunit mayroong ding pakiramdam ng katapusan. Dumating siya upang magpaalam, hindi lamang sa lalaking pumanaw, kundi pati na rin sa sakit na sumunod sa kanya ng napakahabang panahon. Ang puntod ay simple, may nakaukit na pangalan niya at ang mga petsa na nagsasaad ng simula at katapusan ng kanyang buhay. Si Rachel ay tumayo doon ng matagal, nakatitig sa bato. Iniisip ang lahat ng mga taon na kanilang pinagtagpo. Ngunit sa halip na tumutok sa pagkawala, natagpuan niya ang sarili na iniisip
ang panahon na kanilang naging magkasama. Maikli man ito at ang koneksyon na kanilang nabuo sa mga huling sandali. Lumuhod siya, inilagay ang isang bulaklak sa isang base ng puntod. "Pinapatawad na kita." Bulong niya ng mahina, ang kanyang boses ay dinala ng hangin. Ang mga salitang iyon ay tama, parang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kailanman siya makakagawa ng mga salitang iyon, ngunit ngayon, nakatayo dito sa katahimikan ng sementeryo, napagtanto niya na ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagpapatawad sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapakawala ng galit na nagpigil sa kanya ng matagal. Si Rachel ay tumayo, pinunasan ng luha. Huminga siya ng malalim at ang malamig na hangin ay pumapasok sa kanyang baga. At ang kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kalayaan. Ang kanyang ama ay nawala, ngunit hindi na siya nakatali sa nakaraan. May buong buhay pa siya sa harapan niya at plano niyang mabuhay ito ng buo. Habang lumalayo siya sa puntod, iniisip ni Rachel ang hinaharap. Ang kayamanan ng kanyang ama ay inihanda sa charity tulad ng plano niya. Ngunit hindi ang pera ang halaga para sa kanya. Ito ay ang aral na natutunan niya tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kapatawaran, at tungkol sa kahinaan ng buhay. Sa malayo, nakita niya ang figura ni Dr. Bennett na papalapit. Siya ay isang tahimik na suporta sa buong panahon. Nag-aalok ng payo at kaibigan kapag kailangan niya ito. Ngumiti siya ng bahagya nang makalapit sa kanya at naglakad sila ng tahimik ng ilang sandali. "Okay ka lang ba?" Tumango si Rachel. "Sa tingin ko, oo." Patuloy silang naglalakad. Ang landas ay nagsasara sa harapan nila. Si Rachel ay nararamdaman ang gaan sa bawat hakbang. Parang ang hinaharap ay sa wakas ay kanyang mapupulot. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, handa na siyang harapin ito. Habang papalapit sila sa gilid ng sementeryo, lumingon si Rachel kay Dr. Bennett at ngumiti. "Salamat," sabi niya ng mahina. "Salamat sa pagtulong sa akin na makita na ang nakaraan ay hindi kailangang tukuyin ang hinaharap." Binigyan siya ni Dr. Bennett ng ngiti pabalik. "Malayo ka nang narating, Rachel. Ipagmamalaki ka ng iyong ama." Nagpahinga si Rachel ng ilang sandali, isinasaalang-alang ang kanyang mga salita. Ipagmamalaki ba siya ng kanyang ama? Hindi siya sigurado. Ngunit alam niya na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya sa oras ng kanilang naging magkasama at sapat na iyon. Habang lumalayo sila sa sementeryo, ang mga salita ni Dr. Bennett ay tumatak sa isip ni Rachel. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, handa na siyang harapin ito ng buo. Ang araw ay nagsimulang lumubo, nagbibigay ng isang mainit na gintong liwanag sa abot tanaw. Parang ito ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Isang kabanata na puno ng posibilidad, pag-asa at pangako ng pagpapagaling.